Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Philippine military patuloy na binantayan ang presensya ng PLA Navy sa kargatang sakop ng Pilipinas. PNP at PDEA matagumpay nagkasa ng bypass operation sa Leyte, suspect arestado. Solidarity Pact para sa ligtas at tapat na halalan 2025 pinirmahan sa Abra. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Western Mindanao Command ay nagmonitor ng dalawang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy o PALAN sa mga karagatang sakop ng Pilipinas kamakailan. Isang aerial photo ang nagpapakita ng PLA Navy Type 903A Pucci class replenishment oiler BN-887 na dumaan sa Mindoro Strait at patuloy patungo sa Sulusi. Ang barkong ito ay may kakayahang mag-supply ng gasolina at iba pang supply sa mga barkong pandigma, ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na pagpapalakas ng presensya ng China sa mga katubigan na sakop ng Pilipinas. Kasabay nito isang PLA Navy 054A Jiangkai class frigate BN-568 ang namonitor din ng AFP sa parehong rehiyon. Ang frigate na ito ay may mga advanced na sistema at ng depensa ay nagdadagdag sa pangamba ng mga bansa sa rehiyon ukol sa lumalaking militarisasyon ng South China Sea, isang pinag-aagawang teritoryo. Bilang tugon, patuloy na ipinaglalaban ng Pilipinas ang kanyang soberenya sa pamamagitan ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at integridad ng ating mga teritoryo. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagsasagawa ng mas mahigpit na pagmamanman upang tiyakin ang seguridad ng ating bansa laban sa anumang banta mula sa banyagang puwersa. Isang matagumpay na bypass operation ang ikinasa ng mga elemento ng Palo Municipal Police Station at PDEA 8 Leyte Provincial Office. Nahuli ang isang suspect na umano'y sangkot sa bintahan ng paggamit ng droga sa lalawigan ng Leyte. Ayon sa ulat, isinagawa ang operasyon sa Barangay San Miguel, Palo, Leyte kamakailan. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Vic na iniulat na isa sa mga pangunahing individual na sangkot sa ilegal na droga sa nasabing lugar. Mula sa suspect na kumpiska ng mga operatiba ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 1.12 gramo at may tinatayang halaga na 7,616 pesos sa merkado. Dahil sa mga paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nahaharap ang suspect sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Siya ay kasalukuyang nakakulong habang hinihintay ang karagdagang disposisyon ng kanyang kaso. Isang mahalagang hakbang tungo sa isang ligtas, maayos at tapat na halalan ang isinagawa sa lalawigan ng Abra kahapon. Iba't ibang ahensya ng gobyerno at sektor ng lipunan ang lumagda sa isang Solidarity Pact bilang simbolo ng kanilang pangakong magtutulungan para sa matagumpay na national and local election sa Bangsamoro Parliamentary Election sa 2025. Sa pangunguna ni Abra Provincial Election Officer Attorney Nicasio S. Jacob, binigyan diin niya ang kahalagahan at pagtutulungan ng bawat ahensya mula sa logistic, manpower, communication hanggang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa halalan. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan sina DSWD Cordillera Director Maria Gatbagan Aplaten, Abra Provincial Police Office Director Police Colonel Gilbert Patiig, 24th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Wilfredo Panes, DILG Abra Provincial Director Christopher Dave Alvarez, NICP Abra Director Agnes Cabuat, at mga kinatawan mula sa Abra Ministerial Association. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.